Okay, game, pag-usapan natin to. Paano kung isipin natin na ang buhay sa Kingdom of Heaven parang isang laro? Ano kaya yung playbook natin? Well, good news dahil binigay mismo ng hari at yan ang sisilipin natin ngayon sa Matthew 25. Ito yung endgame scenario, kumbaga, ang pagbabalik ng hari. At linawin natin, hindi na natin pinag-uusapan dito yung simpleng karpintero mula Nazaret. Ang darating ay yung hari in all His glory, kasama ang buong-buong hukbo ng mga anghel. Ito yung reality na pinaghahandaan nating lahat. At para mas daman natin yung bigat nito, mahalagang malaman kung saan niya ito sinabi. Ayan, mula sa Mount of Olives, overlooking Jerusalem, yung mismong sentro ng lahat. Try mong imagine, no? Andong ka, kitang-kita mo yung templo, tapos naririnig mo mismo sa hari yung game plan para sa pagbabalik niya. Grabe yung moment na yan, di ba? So, heto na yung tanong na kailangan nating sagutin. Kung babalik na nga ang hari, anong game plan? Anong diskarte natin? Thankfully, hindi niya tayo iniwang clueless. May 3 malinaw na plays, 3 strategies na iniwan niya sa playbook na to. Okay, simulan natin. First play in the playbook, the waiting game. Dito papasok yung talinghaga tungkol sa 10 dalaga. Ang focus nito, hindi yung mga ginagawa natin sa labas, kundi kung anong estado natin sa loob, sa puso. So ang tanong, handa ka ba talaga deep inside? Simple lang naman ang setup ng kwento, di ba? May 10 dalaga, lahat sila nag-aabang sa bridegroom. Pero nahati sila sa 2 team. Yung 5, wise kasi, nagdala sila ng extra na langis. Yung 5 foolish naman, saktong-sakto lang yung dala nila, walang reserba. So, get this, lahat sila naghihintay, pero hindi lahat handa. At dito na ngayon pumasok yung challenge. Akala nila simpleng paghihintay lang, pero hindi. Yung totoong test pala ay yung pagka-delay. Natagalan ng sobra yung groom. At dahil dyan, lahat sila inantok, lahat sila nakatulog. Ibig sabihin, paano ka mananatiling handa kahit sa gitna ng pagod at pagkabagot? And then, boom! Hating gabi! Biglang dumating ang groom. At dito na nagka-panic mode yung mga walang extra oil. Sabi nila, "Oy, pahingi naman, paubos na ilaw namin." Pero yung sagot ng mga handa, "Naku, hindi pwede. Baka hindi magkasya sa ating lahat. Bilhin na lang kayo." Alam mo, napakalinaw ng sinasabi dito. Yung spiritual readiness mo, yung pagiging handa ng puso mo, personal na bagay yan. Hindi mo yan pwedeng hiramin sa iba sa last minute. So ano ba talaga itong extra oil na to? Ito ba yung salvation? Well, higit pa doon. Ang tinutukoy dito ay yung pagiging puno. Puno ng banal na espiritu. At hindi yan one-time thing. Isa itong continuous na pursuit. Isang aghahabol na may kaakibat na presyo. Yung presyo ng pagsuko ng sarili at yung effort na hanap ang Diyos. So ito yung investment mo sa relasyon nyo ng hari. Hindi lang tuwing linggo, kundi araw-araw. Alright, that's play number 1. Moving on to play number 2, the Kingdom Hustle. So kung yung una ay tungkol sa internal state natin, ito naman all about external action. Tungkol sa ginagawa mo habang naghihintay. Dito papasok yung parable of the bags of gold. Okay, mabilis na kwento, may isang master na alis for a long trip. Bago siya umalis, tinawag niya yung 3 servants niya at pinagkatiwalaan sila ng yaman niya. Yung unang 2, ginalaw agad yung pera, nag-invest, pinatubo, dinoble nila. Pero yung pangatlo, dahil sa takot, alam mong ginawa niya? Tinago lang, ibinaon sa lupa. And then dumating yung araw ng pagbabalik ng master. Oras na para mag-settle ng accounts. Pero teka, sandali. Importante to. Kasi pag narinig natin yung salitang talent, ang iniisip natin, skill, di ba? Magaling kumanta, magaling mag-drawing, pero sa original context, ang isang talent ay sukat ng pera at hindi basta-basta. Katumbas yan ng sahod ng isang tao for 20 years, 20 taon. So kung i-compute natin yan sa pera natin ngayon, aabot yan ng roughly 15 million pesos, 15 milyon. Ganyan kalaki, ganyan kabigat ang investment at tiwala na binibigay sa iyo ng hari. Grabe, hindi to biro, di ba? At yung reaction ng master dun sa nagtago ng pera, napakatindi. Sabi niya, "Ikaw na masama at tamad na alipin." Pansinin niyo ha, ang kasalanan niya ay hindi dahil nawala yung pera o nalugi siya sa business. Ang pinakamatinding kasalanan niya ay yung wala siyang ginawa, yung inaction na dulot ng takot.
So yun yung punto. May expectation ng hari na may return on his investment. Ang faithfulness pala sa kaharian ay hindi lang tungkol sa pag-iingat sa pag-preserve ng kung anong binigay sa'yo. Tungkol ito sa pagkilos, sa pagpapalago ng mga ipinagkatiwala niya para sa kanyang kaharian. Okay, so napag-usapan na natin ang panloob na paghahanda at panlabas na pagkilos. Ngayon, dadako na tayo sa huling play. Ito na yung, kumbaga, final exam, the final check. Dito malalaman natin ang pinaka-ultimate standard ng hari sa araw ng paghuhukom. Ito ang kwento ng mga tupa at mga kambing. So, hetong eksena, darating ang hari, uupo sa kanyang trono ng kaluwalhatian, at sa harap niya, lahat ng bansa. At paghihiwalayin niya ang lahat. 2 grupo lang, kasing simple ng isang pastor na hinihiwalay ang mga tupa mula sa mga kambing. Ganun lang kasimple, pero yung kahulugan nito, napakabigat. At dito, sobrang linaw ng kriteriya. Kitang-kita dito sa listahan. Yung mga tupa inilagay sa kanan. Bakit? Kasi nagpakain sila, nagpainom, nagpatuloy ng dayuhan, nagdamit ng hubad, puro action, puro ginawa. Yung mga kambing naman sa kaliwa, laging hindi ginawa. Di nagpakain, di nagpainom. So anong basehan ng paghatol? Hindi lang pala yung sinasabi nating paniniwala, kundi yung mga totoo, konkreto at praktikal na gawa ng pagmamahal at awa sa kapwa. Pero heto yung plot twist. Isang malupit na plot twist. Parehong-pareho ang tanong ng 2 grupo sa hari. Panginoon, kailan ka namin nakita na gutom, o uhaw, o dayuhan? Ang ibig sabihin, wala silang kamalay-malay. Hindi alam ng mga tupa na yung hari na pala ang tinutulungan nila. At hindi rin alam ng mga kambing na yung hari na pala ang tinatalikuran nila. At dito na ibinato ng hari yung pinakamabigat na punchline sa buong kabanata. Sinasabi ko sa inyo, anumang ginawa ninyo sa isa sa mga pinakaaba sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ginawa. Grabe, ulitin natin, anumang ginawa mo para sa least of these, sa mga gutom, sa mga bilanggo, sa mga may sakit, para mo na rin ginawa, direkta sa hari mismo. Okay, so ayan yung 3 plays, 3 kwento. Paano natin to pagtatagpi-tagpiin ngayon? Ano yung takeaway natin dito para maintindihan natin kung ano ba talaga ang pwesto natin sa kaharian? Simple lang. Ito na yung buong playbook ng hari. Una, maging handa. Yung panloob, yung extra oil ng mga dalaga. Pangalawa, maging tapat. Yung panlabas na pagkilos, yung talents na pinalago. At pangatlo, maging mahabagin. Yung pagpapakita ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa, tulad ng ginawa ng mga tupa. So nakikita nyo yung connection? Yung panloob na paghahanda, nagiging panlabas na pagkilos, at yung pagkilos na yon na ipapahayag sa totoong pag-ibig at habag. You see, yung kaharian ng Diyos, hindi lang yan sa future. Itinatayo yan ng hari ngayon mismo, dito sa lupa, sa pamamagitan natin. So iiwan ko sa'yo itong tanong, anong part mo dyan?